Itinalaga na ng Malacanang bilang chairperson at administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority si SBMA si Attorney Wilma Aisma. Nilagdaan po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang appointment letter ni Aisma nitong ika-25 ng Setyembre. Lumabas ang appointment letter ni Aisma matapos na ilabas ang Executive Order No. 42 na nagpapawalang bisa sa EO 340 na inisyu noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng EO 340 ni Arroyo, magkahiwalay ang kapangyarihan ng chairman of the board at administrador. Pero sa EO 42 ni Duterte, iisa lang ang administrador at chairman of the board. Matatandaan ang EO 340 ang pinagmula ng alitan ni Aisma at dating SBMA chairman Martin Dino. Sa punto pong ito, nasa kabilang linya po ng telepono si Attorney Wilma Aisma, ang chairperson at administrator ng SBMA. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa kanila. Maraming pong salamat sa pagkakataon na makapanayan namin kayo. Opo. Una po, binabati po namin kayo, no, Chairman, dahil sa pagkakatalaga po ninyo. Ngayon ho, hindi na administrator, kundi chairman at administrator na po. Ano pong reaction po ninyo, no, na finally, alam naman po natin sa mga nakalipas na buwan, no, nagkaroon po tayo ng usapin o issue dito po sa tungkulin, no, magkahiwalay na tungkulin ng administrador at chairperson po. Ngayon po, attorney, na-clear na po, no, nalinaw na po itong usapin na ito matapos nga po kayong italaga bilang chairman at administrator ng SBMA. Ano pong reaction po ninyo dito? I am truly humbled by the trust and confidence that President Duterte has bestowed upon me. Napakalaki pong responsibilidad ang inatang niya sa akin at ako po very honored na pinagkatiwalaan po ako ng Pangulo dito sa responsibilidad na ito. Pinapangako ko po na I will try more than my best to make the President proud and to make my kababayans from Olongapo, Subic, and Zambales and Bataan proud that one of their own is running the Subic Bay Metropolitan Authority. Opo. Chairman Aisma, ito po ba ay inyong inaasahan o ikinagulat nyo rin po itong naging desisyon na ito ng Pangulo? Sa totoo lamang po, kinagulat ko po ito sapagkat ang pagkakaalam ko po kasi ay mag-a-appoint ng panibagong chairman. Hindi po ako ang magiging chairman sapagkat sinasabi ko din naman po sa aking mga nakakapanayam na mga matataas na opisyales na nakakausap ng Pangulo na I am not averse to having a chairman. Katunayan po na mas maganda nga po yun kung meron tayong kasama at katuwang sa pagpapatakbo ng SBMA na makakatulong. At ang alam ko po talaga, yun po ang talagang plano. Lubos ko pong ikinabigla at ang minabuti ng ating Pangulo na it-entrust na po sa akin itong responsibility na ito at gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang mapatunayan na po ito'y tamang desisyon. Pero ito po ba, attorney, mas pinaboran po ninyo, no, na finally po, ito pong trabaho ng chairman at ng administrator ay pinagsama na lamang ho? Actually, ma'am, this has always been the mandate of the law that created Subic Bay Metropolitan Authority and the Subic Bay Freeport, RA 7227, which created us, already said that the administrator should be the ex officio chairman. Ito pong Executive Order 42 really just reiterates that. That has always been the intention. Opo, ngayon pong kayo na po ang chairman, no, at administrator. Itutuloy po ba ninyo, ma'am, ito pong mga proyektong nasimula naman po na ni dating chairman Dino? Hindi po ako makakapangako dyan sapagkat yun pong mga proyektong idinidiscuss ni Chairman Dino, ng dating Chairman Dino, ay hindi naman po na-approve ng board. Hindi po niya ito bringing up sa board for approval. So, ang kaya ko lamang pong ipatupad ay ang mga proyekto na may approval ng board. So, ayoko pong mangako sapagkat hanggang sa ngayong araw na ito, wala pa pong na-present na proyekto si Mr. Dino sa board for approval. So, ano man pong proyekto ang isusulong namin, sisiguraduhin po dapat na ito ay approved ng board because SBMA is being run by a collegial body in the person of our members of the board. Ako po ay isang chairperson at administrador. Ako po ay
isang boto lamang. Katunayan hong now as chairman, hindi na po ako pwedeng bumoto. I can only vote with the patay. At bilang administrador naman po, ako po ang tagapangalaga ng araw-araw na gawain. So, I will rely heavily on the directions from my members of the board. And I will also rely heavily on the SBMA employees who's been here since day one, running this place. And I hope to be able to provide leadership, vision, and moral compass that has been probably lacking or forgotten in the last 25 years. Opo. Chairman, matapos po itong pagpapalabas nga po na Executive Order number 42, meron po ba tayong mga inaasahang pagbabago naman ngayon dyan sa SBMA? Alam naman po natin na nito pong mga nakaraan, medyo meron pong nagdulot din po no, ng kalituhan at kaguluhan na rin po no, sa hanay din po ng mga mismong empleyado dyan sa SBMA. Ito pong nangyaring issue no, between Chairman Dino, yung chairmanship po at ang pagiging administrator po ninyo. Ano pong inaasahan po nating magiging pagbabago ngayon? Ang pagbabago po na mangyayari ay ang stability, the return to a stable environment where investors will always be priority and employees will always put their best foot forward to render service to our stakeholders. Mawawala po ang agam-agam at mawawala po ang pagkatakot na maaring pwedeng may mangyari sapagkat ang liderato ay hindi sigurado. Ngayon po, maliwanag na po at tuloy-tuloy na po, magiging tuloy-tuloy na po ang direksyon na ating tatahakin. Alright. Bilang panghuli na lamang po, no, Chairman, ngayon po sa inyo pong administrasyon, dyan po sa SBMA, ano po yung inaasahan naman po natin kung ang pag-uusapan po ay yung seaport at yung airport po natin? Marami pong salamat sa katanungan na yan sapagkat talaga pong napaka-importanteng ma-focus natin ang attention to development and harnessing the viability of both the seaport and the airport.